Hello mga sukeks! For today's video, ayan, gumawa ako ng iba't ibang flavors ng cake. Ito yung sinasabi ko sa inyo last time na nag-join ako sa isang workshop sa isang trusted na chef wherein nandun lahat ng flavors ng cake na gusto kong itry or gusto kong mai-offer sa aking mga customers. Sa mga flavors ng cake, ang included ay red velvet cake, carrot cake, banana hazelnut cake, and yung ubi leche flan cake. And of course, kasama din ang cream cheese frosting recipe. Actually, yung workshop and recipe nito ay na-launch pa nung 3rd week of August. Pero ngayon ko lang siya na-try kasi ngayon lang ako nagka-time. This past few weeks kasi ay wala ako masyadong pa-order. Kaya pagpasensyahan nyo ng mga sukeks, yung iba kasing nagbe-message sa akin bakit daw hindi ako masyadong nakakapag-upload ng vlogs. Ayun nga po yung reason. Ako naman po kasi ay nagva-vlog talaga kapag may mga content lang ako or kapag may pa-order. Pag may pa-order, meron tayong pang-content pero kapag wala tayong upload. Ang pag-vlog ko naman po kasi talaga ay merong reasons. Una, gusto ko pong ma-document yung aking mga creations, yung aking mga cake creations para kapag lumipas ang panahon, ayun nga, may babalikan ako yung kung baga before and after, kung meron bang progress, mga ganyan. And isa din sa reason ko kung bakit nagva-vlog ako ay para makatulong din sa mga bagong bakers, kahit man lang doon sa simpleng pag-icing or paggagawa ng mga fondant details, ay may ma-share ako kahit papaano. Kasi naranasan din naman natin ang maging newbie or maging baguhan sa isang negosyo, lalo na sa ganitong pagbibake. Pero hindi ko din naman po sinasabing ako ay kagalingan sa pagbibake. Kumbaga, sinishare ko lang po kung ano yung nalalaman ko or yung mga way ko din ng paggagawa ng cake. And isang reason din ay yung may naa-attract kasing customer kapag nagva-vlog ka. The way na nakikita nila kung paano mo ginagawa yung proseso ng cake, doon sila nagkakaroon ng idea. Ganon. And through your audience, kapag nagandahan sila sa vlog, sinishare nila yan, meaning makakatulong yan para lumawak ang target market mo. Next reason, syempre, dito ako masaya. Nagiging happy ako kapag nagva-vlog ako. Masaya ako sa ginagawa ko and yun naman talaga ang dapat ay importante. Yung masaya ka sa ginagawa mo kasi gusto mo, hindi yung pilit. Ako ay naamin ko naman through my vlogging, ako ay introvert na tao. Pero sa pagva-vlog ko, mayroon akong mga na-meet na mga kaibigan, new friends, mga customers na naging friends na din. Dahil sa totoo lang talaga, hindi ako palalabas na tao. Ako ay taong bahay lang, mga ganon. Bilang lang din sa kamay ang mga friends ko. Sobrang konti lang. Hindi ko alam. Siguro nga ganon talaga ang introvert. Hindi rin kasi talaga ako pala imik. Pero marunong akong makipag-socialize, makisama at makisalamuha sa ibang tao. And thankfully, dahil dito sa pagva-vlog ko, nai-express ko or na-i-share, na ilalabas yung aking mga nararamdaman or yung feeling, kung ano yung mga thoughts ko, which nakakatulong sa akin or gumagaan yung pakiramdam ko kasi ako ay wala masyadong nakakausap sa araw-araw. So, sa pag-voice over, parang meron na din akong kausap. And lastly, syempre, yung kita. Wag na tayong magpaka-ipokrita. Everyone needs money. Pero sa case ko, last na lang talaga yung kita or sahod sa pagba-vlog. Nag-start naman talaga tayong wala. Hindi naman natin ini-expect na mamomonetize nga tayo dahil sa pagba-vlog. Pero sino ba naman tayo para tumanggi sa grasya? Aminin na natin, bali-baliktarin man natin ang mundo. Kailangan natin ng pera. Kung dati thankful na ako sa isang order, sa isang week, isang order, or sa isang buwan, 3, 4, 5, mga ganyan. What more ngayon? Sobrang blessed dahil hindi na nawawala ng order. Meron mang tumal days, pero babalik din at mas madami pa ang bumabalik. Nakakapag-vlog tayo and na-share natin yung mga nalalaman natin. And syempre, meron na tayong sweldo. Dapat sipagan talaga natin. Sabi nga, malayo pa, pero malayo na.